Kasunod naman ang kanyang deklarasyon para sa pagkapangulo, hayagang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa. Ayon sa Vice Presidente, maaga niyang nakita ang kawalang sinseridad ng Pangulo sa pagtatrabaho. Pati anya, problema sa sektor ng edukasyon, hindi pinansin ng Pangulo. Narito ang balita ni Daniela Paulite. Matapos kumpirmahin ang hangaring tumakbo sa pinakamataas na pwesto sa susunod na eleksyon, tila wala ng preno ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa dati niyang kaalyado. Sa eksklusibong panayam sa programang Vox Populi ng SMNI, inamin ng Vice Presidente na sa unang buwan pa lamang ng kanilang termino noong 2022 ay nagkaroon na siya ng agam-agam sa dedikasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pinuno ng bansa. Napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Ayon kay VP Sara, napuna niya ang kawalan umano ng konkretong sistema sa mga cabinet meeting noong siya ay nasa Department of Education pa bilang kalihim na naging dahilan para questionin niya ang direksyon ng administrasyon. Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. Kataka-takaan niya kung paano makabubuo ng konkretong solusyon sa mga problema ng bansa kung hindi naman regular na nagpupulong ang mga kalihim. Bukod dito, diretsahang inamin ni VP Sara na wala ring malinaw na direksyon ng Pangulo pagdating sa sektor ng edukasyon. Lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, Regional Director, Superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Bukod sa sistema ng pagtatrabaho, idinaing din ni VP Sara ang kakulangan ng aksyon ng Pangulo sa issue ng classroom shortage. Ayon sa Vice Presidente, inilapit na niya ang reklamo tungkol sa umunoy panghihimasok ng ilang mambabata sa pondo ng DepEd. Ngunit hindi anya ito binigyang pansin ng Pangulo. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC ng Department of Education. Wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil niyo yan, sabihan niyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage. Si Duterte ay nanilbihan bilang kalihim ng DepEd mula 2022 hanggang 2024. Bukod sa kawalan ng suporta, ibinunyag din niya ang umano'y kontrol ng Kamara sa pondo na tila pinahintulutan mismo ng Pangulo. Yung budget namin ay kinokontrol ng House of Representatives. Hindi lang control, kinuha talaga at pinaghati-hatian. Masasabi ko na pinapabayaan ni BBM dahil nung sinabi namin sa kanya during a cabinet meeting, classroom shortage, pinapakialaman yung budget, binaliwala niya yung tanong or yung sinabi namin. So ibig sabihin, meron siyang, kumbaga, approval, implied approval doon sa ginagawa. Matatanda ang una nang ibinulgar ni VP Sara na sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Chair Zaldico, ang dalawang taong may ganap na kontrol sa pondo ng bayan. Sa kabila ng mga seryosong paratang na ito, pinuna ni VP Sara ang tila kawalan ng konkretong aksyon ng Malacanang noon para imbestigahan ang nasabing issue. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na pahayagang palasyo o ang kasalukuyang liderato ng Kamara hinggil sa mga pinakahuling akusasyon ng Vice Presidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.